Hello, hello, hello everyone! Andito tayo muli sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Pero for this afternoon, kasama natin ang nag-age reveal na siya ay isa ng senior citizen at isa talagang lumalaban sa buhay at ang kaakay niya ay ang Diyos. Kaya bagay na bagay ang mga naging kwentuhan natin nung nakaraang mga Lunes dahil ang ating tinatalakay ay helping hands and hoping hearts. Walang iba kung hindi si Miss Loida D. Garcia. Ayan, sabay tayo uminom. Let us praise the Lord. And give Him thanks. At ngayon ho, maganda ang ating talakayan. Meron tayong isang modelo na helping hand and hoping hearts. Siya yung isang nanay ng isang saint. So in a few days from now, si San Agustin at si Santa Monica ay magdiriwang ng kanilang kapistahan. Kaya ngayon, we also give honor to Saint Monica. Being a mother, siya ay modelo ng pag-asa. Kasi parang kahit wala ng pag-asa nun yung anak niya, abay kamukat-mukat mo, hindi lang na-convert, kung hindi naging santo pa. So ngayon naman ay pag-usapan natin na si Sister Loida ay hindi lamang taong gobyerno, no? Nagsilbi ng 37 years. Tapos masugid din naman siya na promoter ng Handmaids of the Lord. At huwag niyong kakalimutan yung mga panahon na binuli-buli siya, nung maliit siya, di ba? Pero ngayon, fast forward tayo. Kumusta ka na ba ngayon? Retired ka ba o napilitan kang mag-retire? Bale, parang napilitan kasi dapat at the age of 63, doon ako nag-retire, hindi na inabot ng 65 kasi nagkaroon ako ng karamdaman. Cancer patient ako. Tapos, nakikita ko na hindi ko na kakayanin pa yung trabaho. Diyan, nakakahiya din naman, hindi mo na magawa yung dati mong trabaho. Plus, yung sa sakit mo, talagang hindi ka dapat na nai-stress. Kaya kailangan talaga pahinga, saka yung treatment na gagawin sa akin that time o yung ginagawa, kailangan talaga bedridden ka. Okay lang bang pag-usapan natin kahit malungkot yan no? Pero gusto kong balikan natin yung unang araw na nalaman mong, yes, you are a cancer patient now. Oo, grabe. Normally kasi sa family namin, ang kinamamatay nila is heart attack sa puso. So parang sabi ko, siguro ako, kung mamamatay ako, ganun din. Kaya ang pinag-iingatan ko o yung mga gamot na naiinom ko, para sa puso. Sa puso, high blood, cholesterol, etc. Tapos nagulat ako, bakit kaya parati ako nirarayuma? Sabi ko, ba't parang ang sakit ng joints ko? Sabi ko, ba't ganito? Ang aga ko namang rayumahin, arthritis or no? Sabi ko, hanggang sa binibigyan ako ng gamot na nawawala din, tapos bumabalik. Hanggang sa nung bandang huli before na ma-detect yung aking karamdaman, nararamdaman ko parang gumagrabe ba. Dumating po yung pandemic, nag-COVID, nasa bahay lang tayo, work from home. Nag-slide ako sa sahig. Sabi ko, ba't hindi gumagaling yung pain? Ang dami ko nang iniinom na gamot. Hanggang sa walang tatanggap na ospital. Lahat ng COVID kasi, halos full pack lahat ng mga ospital. Ang mga doktor puro dun sa teleconference na parang ang hirap magsalita, ang hirap makipag-communicate sa kanila. Tinuro ni Lord yung isang tao na anak ng isang taga-COA na nag-work sa hospital na to. Sabi, subukan po ninyo tita, sabi na pumunta dito at i-check natin kung baka kaya naman nilang tignan na papakiusap ko na yung gamit sa hospital hindi ipagkait kahit na pandemic. Ngayon, recommend ako na magpa-x-ray. Tapos, nung dala ko yung x-ray ko, ganyan, mga laboratories, ganyan, pagpunta ko dun sa doktor na siguro specialista sa ganito, hindi siya naniwalang arthritis agad Sabi niya, parang umiiling siya. Tapos hindi na ako makahiga.
Tapos sabi ko nga, nadapa ako, sabi ko, akala ko nag-slip disc ako, yung naglihis ba yung sa balakang, yung buto sa balakang. Tapos, sabi ko, Dok, baka ho sabi nila, baka daw slip disc. Sabi ko gano'n. Sabi niya, tingnan natin, sabi niya gano'n. Pero ako, sabi niya gano'n, parang hindi ako ata convinced na arthritis lang yan, sabi niya. Tapos, hindi na ako makahiga ng diretso. Yung higa ka sa hindi ako makadiretso. Ang sakit ng likod ko. Tapos sabi ko, ako nagdiretso sa kanya kasi ayaw niya pa sabihin sa akin, Dok, bakit ho? May cancer ho ba ako? Gumanon ako. Ang tapang mo talaga, no? Yun, oo. Sinabi ko yun, Dok, hindi ko pwedeng sabihin na oo, hindi ko pwedeng sabihin na hindi. You need lots of series doctors. Of tests. Yes, series of tests and doctors. Sabi niya, para i-prove ko ano talaga yan. Sabi ganun. So wala akong, ganun pala ang magiging reaction, manhid ka. Parang wala. Pero nararamdaman ko yung na parang yun talaga. Hanggang sa na-hospital ako, na-confine ako, kasi andun papunta na dun yun Binayopsy, tapos nagpa-MRI ako. Tapos marami pang cancer test ang ginawa sa akin ng aking hematologist na talaga yung specialista doon na nirecommend din ni Doc Sani, na yun ang mahusay na doktor para sa case ko, na talagang na-prove na may cancer ako, multiple myeloma o cancer of the bone marrow, na kaya sobrang painful yung nararamdaman ko kasi buto na yung sa akin buto yung naniniwala ba kayo na ito yung bed ko? Hindi ako makapunta sa kama ko. Ito na yung edge niya, hindi ako makapunta sa kama ko. Ang sakit ng galaw ko. Sabi ko, Lord, ayoko na. Tapos ito yung kumuod ko sa harapan ko lang. Ito. Bago ako makaikot dito, siguro hindi lang 30 minutes Sa sobrang sakit ng nararamdaman mo, para ka makaupo doon sa harapan, parang imposible mangyari. Sabi ko, ganito na lang ba ako habang panahon? Sabi ko, parang kung ganito, ayoko na. Sabi ko, hindi ko lubusang akalain na makakasurvive ako. Kasi that was pandemic time is 2020. 2020. Tapos na-detect ako July. So first wave yung 2020 na yan. Oo. After lang yan ng wedding na anak ko ng December ng 2019. Tapos mga January, February, naramdaman ko na yan Hanggang sa na-detect siya, July na. Tapos ang malungkot pa doon, yung stage na ito palang cancer ito, ang last stage is stage 3, which is ako nasa stage 3 na. So, ang stage na yan, yung particular na cancer mo, Oo. hindi pala aabot ng stage 4. Hindi naabot sa 4. So, pagka yan, hanggang 3 lang. At nung na-detect sa'yo, 3 na siya. Stage 3 na ako. At yan ay 2020. 2020. So, lolos and lolas, anong year na tayo ngayon? 2024 na po tayo. At dun sa panahong ito, tunay nga na pinapakilala ng Diyos na siya ang Diyos. Hindi tayo ang Diyos, kung hindi siya ang may alam ng lahat. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, Sister Lloyda, nararamdaman namin yung pain, no? Ang galing-galing mong i-explain, pa-visualize sa amin yung pain na naramdaman mo. Pero at the same time, physical yun Physical. Pero nung kinonfirm sa'yo na cancer ka, ano yung sa kalooban mo? Nagkaroon ba ng struggle? Nagkaroon ka ba ng denial? O natanggap mo na lang peacefully? Sabi ko nga, ako pa nga nagtanong sa doktor nung panahon na yon. Tapos parang lang yun sabi ko, siguro cancer to. Yung ganon. Parang wala lang yung tanong ko sa kanya. Pero nung nakita ko na yung results na talagang may cancer ako, confirmed talaga na may cancer ako, para akong biglang yung parang sinampalan nagising ka na, hanggang kailan na lang ako? Bukas ba? Sa isang buwan ba? Normally, pag nalaman mo na isang tao may cancer, ang kasunod nun, death na talaga Wala nang iba no? Doon ka na talaga papunta. Tapos doon ako, sabi ko, nung nalaman ko na meron na akong cancer, wala lang, nagdasal ako sa Panginoon. Sabi ko, kung hanggang dito, ganun katapang na siguro sa dami ng pinagdaanan, kung hanggang dito na lang, dapat i-prepare mo yung sarili mo. Yung maiiwan mo, paano na? Sabi kong ganyan, dapat i-dispose mo na or ganito. Totoo pala yung mga napapanood natin sa TV
na pagka nalaman mo may cancer ka, dapat i-prepare mo na. Sabi nga nila, nung panahon na, pag ganon, mabuti pa nga ikaw, mapiprepare mo yung sarili mo sa kamatayan. Kasi hindi biglaan, makakapagsisi ka, o hindi katulad ng iba na bigla na lang namamatay na hindi handa. Tapos sabi ko, true enough, talagang nagawa ko din yon hanggang sa, actually, meron po akong isang anak, I'm a solo parent. Sabi ko gano'n, anyway, nakatapos naman na siya ng pag-aaral niya, may konting kabuhayan naman na pwede niyang palaguin kung gusto niya. At ang pinakamaganda doon, meron siyang asawa na pwedeng makasama at mga in-laws, napakababait at very supportive sa kanila. Sabi ko, Lord, siguro tapos na yung mission ko kasi wala namang ibang pupuntahan na na ano pa ba kundi yun ng role ko sa buhay nito. Sabi ko, at ang isang masasabi ko sa inyo, pagka pala andun ka sa verge, sa agaw buhay ba, sasabihin na, alam mong andun ka na ang payat-payat mo na, ayaw mo nang kumain, na parang nag-aantay ka na lang ng oras mo na mawala. Wala kang maiisip na kayamanan Wala kang maiisip na kabuhayan, wala kang maiisip na alahas o damit na tinatabi mo kasi mahal o kasi signature ito. Wala lahat ganun. Hindi pala talaga. Lupa. Yan, lupa mo. Hindi pala importante yun talaga. Talagang dito lang sa lupa yan. Pero pag dumating ka sa panahon na ganun, lahat yun maiiwan talaga at wala kang madadala kahit na at ang itatanong mo lang sa sarili mo, ano pa ba yung mga bagay na hindi ko pa naihingi ng kapatawaran sa Panginoon? Ano pa ba yung dapat na iwanan ko sa mahal ko sa buhay o sa anak ko na dapat niyang alam o dapat niyang matutunan para kung mawala man ako, ma-retain yun sa isipan niya. Yung mga ganung bagay na pala kalalim yun, hindi yung mababaw na, o ito kay ganito to sa'yo to o ito sa'yo naman napunta, yung mga ganun. Hindi pala physical. Hindi physical, hindi. Sa spiritual pa rin Saka yung paano mo pa rin papalakihin o paano mo i-molde yung mahal mo sa buhay sa pagpanahon na wala ka na. Pero sabi nga, sa tagal ng treatment na yon, sa sobrang mahal po ng mga gamot, sabi ko nga, siguro hanggang 2 buwan lang yung ilalagay ko pa kasi ang mahal ng mga gamot sa chemotherapy. Pero sabi nga ni Sister Gaines, that was year 2020, and then 2024 na ngayon, mag-4 na taon na, pero ito pa rin ho ako. At recently, na sabi po nila ng doktor sa mga cancer test ko na bago na sa ngayon po ay wala na yung cancer ko. Wow! Let us praise the Lord! Yun po ang napakalaking bagay na nangyari sa buhay ko na hirap. Sabi nga lahat ng dulo yun ang dinaanan ko. Pero lahat ng dulo na yun ay nalagpasan ko sa awa at tulong ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. So, dito ho sa programa nating 20% ibinalita ni Sister Loida na yun yung fresh result ng kanyang mga test at dineclare na ng kanyang doktor officially on remission na, di ba? At yun yung inaabangan talaga pagka merong sakit na cancer. Good news po yun talaga. Pero pagka babalikan ho natin yung 2020, talaga ho yung buong Lay First community, hindi ka man nila kilala ng harapan at ngayon lang nagkaroon ng muka. Yung pangalan, kung natatandaan nyo, sa bawat umaga, yung For Healing, Loida Garcia. So, memorize na nila yun. Kasi parang yung pangalan mo yung number 1. Pero ngayon, kasama kaming nagre-rejoice dito sa magandang balita mo na bihira yun Kasi sinabi mo nga, 2020 pa lang stage 3 na. Di ba? Hindi na nag-worsen Stage 3 na, endpoint na. Pero lumipas ang panahon at umabot ka sa puntong ito para sabihing cancer-free. Na unti-unti, nagulat ako na, nakakatayo na ako. Nakakahiga na. Dati, pagilid ulit dahan-dahan. Nakakahiga na ako. Sabi ko, maraming salamat po, Lord. Sabi ko, unti-unti ko nararanasan na naman yung mga dati kong ginagawa. And lalo ngayon, dati buto na lang po ako. Pero ngayon sabi nga, tumataba na ulit. Kahit pa paano, bumabalik yung dating katawan. So, Sister Loida, nung araw, di ba, nagsimula tayo yung nakaraang Monday, 2 Mondays ago, na binubuli ka kasi ikaw ang pinakamatangkad. Ano ang height mo talaga? Ang height ko ay 5'6". Pero sa ngayon, kasi bumagsak po yung buto ko sa likod ko dito sa
ang tawag dito sa backbone. Oo. Ano, nag-5-1 na lang ako. Baka ngayon 5 na lang. Kaya sabi naman ng aking napakahusay na doktora, hindi na daw babalik yung normal kung height, saka yung buto na bumagsak, hindi na pwedeng ibalik sa normal na dati niya. Pero iwasan na lang yung madagdagan pa ang bagsak niya. Yun. Tama. So nakakatuwa ho, parang biniro ka rin ng Diyos. So yung buong buhay mo, lagi ikaw pinakamatangkad. Ngayon matanda ka na. Ikaw naman, parang magkasiliit na lang tayo na naglalakad tayo kanina. Oo, bigla na bumaba yung height. Pero alam niyo ho, para ma-visualize din ninyo, matagal na rin naman yung pinapangarap na maupo dito sa ating 20% program kasi dahil nga lagi lang siya nasa bahay, nakakanood siya ng ating 20% program. So dati nanonood lang siya at nagtatanong din siya, dadating kaya yung time, uupo din ako dyan. At syempre, pampalakas ng loob. Lagi na yung sinasabi, oo, Sister Loida, dahil araw-araw ka naman pinagdadasal. Pero hindi naman matuloy-tuloy, natatandaan mo, Sister Loida, no? Parang last year, kasi hindi pinapayagan ng doktor, kasi napaka-delicate nung kanyang sitwasyon. Kaya nitong nagdadasal tayo, alam niyo itong ating programa, punong-puno ito ng panalangin. Kasi sila ay mga hulog ng Diyos sa buhay natin, silang nagbibigay ng inspirasyon sa atin. So naka-line up yan, tinatanong natin si Lord, Lord, sino dito, no, ang ibibigay mo sa amin sa particular na topic na ito. So marami yun, naudlot ng naudlot, urong ng urong kasi walang signal sa doktor, no, hindi pwede, walang clearance. Tapos yung katawan hindi talaga kaya, di ba? Hindi kasi undergoing treatment, di ba? Pero ngayon nakita niyo naman buhay na buhay at talagang nataon, no, napakagandang biyaya talaga na ibigay sa atin yung hope na yon. Kaya yung puso dapat umaasa talaga, no, na merong Diyos at kaya niya ibigay sa iyo. Pero nung pinagdadaanan mo lahat yan, biglang problema lahat yan. Physical, financial, emotional, spiritual. Pero bakit mo sinisikap pang mabuhay sa bawat araw? Sabi ko nga gano'n, ang hirap ng pinagdadaanan ko, sabi ko nga, na sa sakit na nararamdaman mo, parang ayaw mo na talaga, gusto mo mawala ka na, hanggang sa dumating pa ako na, yung mga tanong na nasubukan ko yan, bakit ako? Kung sino pa yung nagsiserve, parang bakit ganun, Lord? Pero humihingi rin ako agad ng kapatawaran na nasabi ko yun. Minsan kasi yung hirap wala kang ibang masabi kundi gano'n. Pero katapos noon, sasabihin ko, Lord, sorry dala lang yun ng pinagdadaanan ko. Alam ko naman na may dahilan lahat ng ito. Tapos nagulat na lang ako na unti-unti makakabangon ka, makakabawi ka sa lakas sa'yo na hanggang ngayon nga nagugulat ako. Dati naka-brace ako actually bakal yun, yung brace ko. Hindi ako makadiretsyong ganyan. Pero ngayon, isipin nyo, wala na, nagagamit ko itong aking damit o itong sitwasyon na to na hindi ko suot yung brace ko. Na pwede na ulit ako maglakad kahit papano na unti-unti na nakabaston lang, naka-cane lang ako. Dati naka-walker ako, yung hindi ko talaga pwedeng lumakad ng hindi yung balansyado. Pero nag-iingat pa rin ako ng doble-doble kasi yun pa rin ang bilin ng doktor at yun naman delikado. Lalo na sa atin na nagkakaedad, hindi lang sa akin na hindi mo na mismo balanse yung sitwasyon, yung lakad mo, at saka yung baka madulas ka. Yun ang maging dahilan ng pagkakasakit mo o mas maaga pa na problema. So Sister Loida, magandang inspirasyon. Kausapin mo ang lolos and lolas natin. Sila walang cancer, pero bumibigay na, umaayaw na. Pag sumakit lang ang tuhod, na magalang ang paa, parang nakukonsumi na, naiirita na. At meron din naman tayong mga iba na matatanda na may mga sakit na, kaya may maintenance na. Kausapin mo sila dahil tuloy ang buhay, humihinga, dahil ang hiningang ito ay galing sa Diyos. Mga kapatid, sana ma-realize natin na talaga napaka-importante po ng hawak nating buhay. Kahit po mahirap o kahit na masalimuot yung pinagdaraanan natin, meron pong dahilan kung bakit nangyayari ito at meron din paraan para tayo ay makalabas dito. Bigyan natin ng value yung buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon. At wag po nating pangungunahan na minsan sa hirap, ang dami kong kahit mga artista na babasa ko na
sila na ang kumikitil sa kanilang buhay kasi hindi nila makaya o yung dinadaanan nilang karamdaman. Ano? Bago lang, meron tayong mga kilala dyan na nagkaedad lang, ayaw na mahirapan, uunahan na nila. Wag po, meron pang reason kung bakit nabubuhay pa tayo. Ako nga sabi ko, Lord, ito ba yung dahilan kung bakit hindi pa ako nawawala? Kasi ganito, kailangan pa ako ng ganito. Kasi nakikita ko na talagang may dahilan pa kung bakit hindi binabawi ang buhay natin sa gusto nating oras. Kaya daanan lang natin ito sa paraan na gusto ng ating Panginoon. Bigay mo lahat sa Kanya. Ako pag hindi ko na kaya, talagang bahala ka na. Dumarating pa nga sa akin yung time na parang hindi ko na maidasal ng ulit-ulit na yun na lang, na bigyan mo ko ng ganito, Lord. Minsan tahimik lang akong ganyan Sabi nila, silence is a form of prayer din, di ba? Na alam naman ng Panginoon kung nasa isipan mo at kalooban. Na pag dumarating yung time na parang napapagal ka na rin at napapagod sa kakadasal, kasi akala mo hindi niya tinutugunan, huwag po tayong ganun kasi alam ni Lord ang gagawin sa atin at alam niya kung ano yung kailangan nating mangyari pa sa buhay natin at may dahilan kung bakit ito pa rin tayo. Sister Loida, minsan, biruan niya, no? I'm sure nandyan sinusulat ng lolos and lolas sa chatbox natin. Madali kasi may pansustena. Pero paano sa mga taong may pinagdaraanan na gusto pang mabuhay pero wala namang pantustos dun sa pagpapagamot? Ako nga Sister Gain, sabi ko nga hanggang 2 months lang yung budget ko, no? Kasi ang sobrang mahal ng treatment. Pero bakit umabot siya ng halos mag-4 na taon na? Mag-provide si Lord ng mga tutulong sa iyo Basta talagang hingin mo sa Kanya. Sabi ko, Lord, paano to? Ito na lang po yung aking hawak. Parang hindi na kaya. Tapos magugulat ka, eto may biglang darating na tulong. Tapos ituturo niya kung saan ka pwedeng lumapit para makatulong sa problema mo na yun ang magiging paraan para humaba pa o matulungan ka sa lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo. Makakakita ka pa ng ibang tao na gano'n, na talagang ibibigay niya yung tamang tao, ibibigay niya yung tamang sitwasyon at ituturo ang kanya yung knowledge na ito yung pupuntahan mo, ito yung lalapitan mo, ito yung ganito mo para matulungan ka. Totoo so, yun. very positive ka. Pero nung nangyayari yun sa'yo, meron din bang mga taong nakasakit ng kalooban mo? Kasi lahat ba angels? Of course, without mentioning their names. Yes, gusto lang namin yung reality, no, as lolos and lolas na normal yun. Parang bahagi yun ng buhay. Hindi naman lahat anghel talaga yung ipapadala ng Diyos sa'yo. Siguro, hindi naman nga sabi lahat ng tao ay kakampi natin, di ba? Pagtalikod mo, pwedeng, ayan, mabuti nga kasi ganyan yan. Merong ganun tao, no? At meron din naman yung dapat na yun ang tutulong sa'yo, na inaasahan mo, na yun ang pinakamalapit sa'yo, na siya yung unang hihingi ng, magbibigay ng favor sa iyo, magpo-provide ng pangangailangan mo. Pero hindi nangyayari. Sabi ko, bakit gano'n? Dapat siya yung ganito, siya yung gano'n. Bakit hindi? Sabi ko, sasama siyempre yung loob mo, no? Sasama yung loob. Itong mga taon to na natulungan ko, bakit ngayon wala sila? Kasi ganun tayo minsan, humihingi tayo ng sukle, no? Yan, natulungan ko siya gano'n, hindi magiging ganito yan, kung di dahilan sa akin, hindi gano'n. But ngayon, alam niyang ganito ako, parang wala man lang dalaw or wala man lang yung kita mo na kahit na message lang o ano man, o kumusta? Dapat, yes, kumusta, o buhay ka pa ba, yung mga ganon. Buti pa nga, sabi nga, buti pa yung mga ibang tao na magugulat ka, na hindi mo inaasahan, sila pa yung parang concern sa'yo. Totoo po yun, nangyayari po yung ganon. Pero pa sa isipin mo na lang, o sa kalinisan ng kalooban mo, huwag mo na lang itanim ng todo yon. Sabi nga, di ba, madalas sa atin nadidinig, hindi na yung tinulungan mong ilibing, hindi na siya yung magpapalibing sa'yo. Hindi na siya. So, ibang tao na yung gaganti, ibang tao na yung tutulong sa'yo para makakope pa rin sa problema mo. At saka siguro nakatulong yung disposition mo na nililet go mo na lang. Kunyari, na-hurt. Sige, na-hurt ka talaga. Pero
marunong ka mag-let go. Ganun na rin. Kaya at the end, hindi na-feed yung cancer cells ng mga negativity, ng mga stress, di ba? So, totoo yun ha, lolos and lolas. Ang number one na pinagbawal kay Sister Loida ay ang ma-stress. No, hindi niya na ini-stress ang sarili niya para nga maging tuloy-tuloy ang kanyang kagalingan. Kaya pag minsan tayo may mga hinanakit here and there, let go na lang din natin. Yun ang madalas kong sabihin na, oh, alam ni Lord yan. Ako na lang parating dihado. Sinasabi kong madalas, ba't ganun ako na naman? Ganun. Alam ni Lord lahat yan. Ganun. Yung dodoblihin niya na ibigay ko na yan. Ganun. Ang sinasabi so, positive ko, talaga, positive no? Na, oo. Pag na kay Lord ka na talaga, hindi ka na makapag-isip na masama sa kapwa. So, this is your chance now, Sister Loida, to bring out in the open. Sino yung mga taong gusto mong pasalamatan na naging helping hand sa iyong hoping heart? Unang-una siguro yung mga kamag-anak ko ulit, ano? Hindi ko nasasabihin isa-isa, baka meron magtampo pag hindi ko nabanggit. Pero yung anak ko, na sinasabi ko nga na solo parent ako, siya yung nandyan sa tabi ko. Siya yung napaka-positive. Siya yung parating, ano ba naman ma? Puro yung patay-patay yung pinag-uusapan. Ayan, sabi ko nga sa kanya, ito totoo. Kung meron akong dapat ayusin ngayon, kung meron akong dapat pirmahan, please lang, ayusin mo na para kung sakali, hindi ka na mahirapan. Alam mo, ayaw niya, ayaw niyang gumalaw, ayaw lahat. Hanggang ngayon, ayaw pa rin. Bakit hindi mo harapin? Hindi, wala. Siya yung anak, ganito ha, parang ganito. O sige ma, ganito kasi ang isipin mo, ganito. Siya yung hindi nagbigay ng salita sa akin na, oo nga, ganito. Hindi siya naggatong. Hindi, alam yon ng isang kapatid ko rito na, ayun, ang laki din ng, yung si Sister Baby, ang laki ng tulong sa akin yan. Yung time na hindi ako makatayo, siya yung nag-ano sa akin, siya yung napaka-positive din na nagbibigay ng ano sa akin, ng lakas ng loob na, gagaling yan, wala yan, ganun talaga yan. Ganun, si Sister Irene, yan. Kasamahan ko rin sa Handmaid of the Lord and at the same time, parang si bahay Sister pa namin. Irene ay mas matanda pa sa'yo. Matanda pa siya sa akin. Pero siya yung 70s na nagtatayo sa'yo, siya siya yung nagbubuhat nagbigay sa'yo. ng palakas hanggang sa, siya pa rin yung kasabay ko na natutulog sa kwarto ko na meron din siyang pamilya na talagang hindi niya iniintindi kundi ako lang. At a very reasonable price, hindi malaking halaga. Sabi ko nga sa'yo, baka pag yun sa ibang tao mo ibinigay, hindi ka nababalikan. Pero siya hindi, kahit ano pa yun, hindi siya tumitingin sa ganon. Gusto ko rin pasalamatan yung lay force, na sabi nga nung una pa lang, sinasabi na araw-araw ka namin pinagdarasal ate, ganon. Sabi ko maraming salamat kasi prayers talaga na ang talagang number one dyan yung mga binibigay lang ng ating Panginoon ng mga tao na dapat mong lapitan o nagiging instrument yung mga doktor mo, yung mga tumutulong sa'yo, yung gamot na iniinom mo. Pero lahat yun ay galing sa ating Panginoon. Pero tama yung mga taong itinuro niya para tumulong sa'yo na makakatulong din sa sitwasyon mo. Sa group ko, sa Handmaid of the Lord, na in one way or another, alam ko na nagdadasal din sila. Yung mga kasama ko sa opisina, at yung mga tao na kahit hindi ko siguro talagang personal na kilala at kilala lang ako ay nag-hope din na sana mabuhay pa siya, sana malagpasan niya to, yung mga ganong sitwasyon. Maraming salamat po sa iyo at number one talaga ang ating Panginoon. Na kung hindi talaga sa awa at tulong niya, baka talagang matagal na rin akong wala na dito sa mundong ito. Siya lang, wala mang tayo ibang pwedeng lapitan kundi siya lang. Siya lang talaga, si Lord lang talaga. Kaya payback, kumbaga ay huwag natin siyang kalilimutan. At tandaan natin na lahat ng pinagdadaan nating hirap, may kaginhawahan. Sabi nga, God will make a way kung paano dadaanan din natin ito na malulutsatan natin na mapapagtagumpayan natin lahat. So parang mga imposible, pero posible. Kasi talagang sa Diyos, nothing is impossible. Yes, at madugtungan lang sa mga taong pinasasalamatan ni Sister Loida, pag nagpo-follow ako noon sa anak niya, kasi di ba nagpo-post, may mga posting, may mga taong nag-commit na wala siyang pera, pero nag-pledge sila. Sorry. Tapos yung may mga ginawa silang handicraft. Nag-GoFunding pala ang yung anak ko kasama yung kaibigan niya na
Kasi alam niyo po ba yung unang-unang branded na gamot ko ay isang ganyan injection na it cost 40,000. 4 times a week ko gagamitin yung plus yung mga cancer pills pa na 16,000 ng isang bote na iinumin mo plus yung test na dapat meron kong hawak na 250,000 sa isang buwan na para lang mabuhay ka pa o ma-sustain mo yung dapat na ilagay sa'yo. Ang tanong ko hanggang kailan ko magkakaroon ng ganung halaga? Ang na-cope up ng anak ko that time, mga 300 plus na as a GoFunding sa internet. O sabi ko, naku, mauubos na. Paano kaya ito? Pero nakakagulat na sabi ko, hanggang ngayon, 4 na taon. Nakakapag-chemo pa rin ako kasi ang maintenance ko is chemotherapy na eh. Every other week may chemotherapy ako. Magkano din yun, na gamot na naman. Although pumayag na si doktora ng generic yung maintenance ko, plus yung mga gamot pa, ang dami pa. Yun, nakakatulong sa akin, kahit hindi niya siya yung ganung katinding gamot na branded talaga, or sabi nga niya pareho lang yan, sabi niya yung sinasabi niya madalas. 3 kami magkakasabay na nagkaroon ng ganitong karamdaman. Salamat classmates ko. Salamat kaming 3 hanggang ngayon nagkikita-kita pa rin. Wow, ibig sabihin nakasurvive din yung classmates mo. Let us praise the Lord. Yes. So, minsan, a broken heart, a wounded soul, di ba? Nakaka-extend din ng helping hand. Kaya yung support system ninyo talaga namang nakatulong para to introduce you into this new world of yours. So, maraming salamat. Gusto pa nating ituloy ng ituloy dahil sa mga pagpapala ng Diyos. Pero tunay nga na merong isang Diyos. Siya yung original na helping hands para sa hoping hearts natin. So, maraming salamat. Ikaw ay isang inspirasyon, Sister Loida. Ang mga pinagdaanan mo ay nakapagpatibay sa iyo at higit sa lahat ang naging pundasyon ay ang ating pananampalataya sa Diyos. So lolos and lolas, humihinga pa tayo pare-pareho, malalakas pa tayo, gamitin natin ang bawat hininga sa pagsigaw. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, sa mga susunod pa natin na 20%, huwag kayong mawawala at magpapatuloy tayo ng giving honor and praise to God. So, until next Monday, magkita-kita tayo muli. Bye-bye!